May mga childhood memories na akala mo normal lang. Kaso, years later habang kinukwento mo siya ulit, bigla mong marirealize na may mali pala sa naaalala mo. This story came from Jo. According to her, noong 5 years old pa lang siya, sobrang mahiyain daw siya. Hindi siya palalabas ng bahay. Madalas, nasa loob lang siya. Tahimik. Pero kahit ganun, mahilig pa rin siyang makipaglaro. At the time, nakatira pa sila sa Taguig. And may natatandaan daw siyang lagi niyang kalaro na babae. Mas matanda ito sa kanya but nag enjoy naman daw sila sa paglalaro and kwentuhan. For Joe, normal childhood memory lang siya. May kalaro siya, may kausap siya, may kasama siya sa bahay. Until eventually, lumipat na sila. And after that, hindi na niya ulit nakita yung babaeng kalaro niya. Fast forward to now, 18 years old na si Joe. Recently, kumakain daw sila ng mom niya while watching Netflix. Normal kwentuhan lang at first, reminiscing about old memories. Mga simpleng kwento about their life before. Hanggang sa napunta yung usapan sa dati nilang inuupahan na bahay sa Taguig. And according to Joe, doon biglang nag-iba yung atmosphere. Biglang sinabi ng mom niya na kaya raw sila umalis doon was because hindi na niya kinaya yung mga kakaibang nangyayari sa bahay. Tahimik daw na napatingin si Joe sa kanya. Then, her mom started explaining. Sabi niya, noong bata raw si Joe, lagi raw siyang may kausap sa bahay. At first, akala ng mom niya, imaginary friend lang. She was 5 years old at the time. So, understandable. Pero habang nagsasalita yung mom niya, biglang naalala ni Joe yung babae. Yung dati niyang kalaro, sobrang linaw pa rin daw sa kanya. So, sinabi niya sa mama niya na naaalala niya yung kalaro niya before. And doon daw parang nanginig yung mama niya. Kasi according to her mom, wala naman daw ibang tao sa bahay na yun but silang dalawa lang. Si Joe and yung mom niya. Yung dad niya kasi was away most of the time because of work. So, kung may kalaro si Joe sa loob ng bahay, hindi raw niya alam kung ano yon. Then, dinescribe ni Joe yung naaalala niya about dun sa babae. Maitim, mahaba, and kulot yung buhok. And habang kinukwento niya yung details, bigla raw bumigat yung pakiramdam sa table. And they just both went quiet. Nagpatuloy na lang silang kumain. Like, parang walang nangyari. Pero after that, hindi na mawala sa isip ni Joe yung babae. Bago sila matulog, tinanong niya yung mom niya kung ano ulit yung address ng dati nilang inuupahan sa Taguig. And that night, hindi siya makatulog. So, sinearch niya yung lugar. Doon niya nalaman na yung old house na inuupahan nila before, wala na pala ngayon. Binenta na raw ng dating landlord. And now, ginawa na siyang cafe. Ibang-iba na yung mukha ng place. But si Joe, hindi pa rin mapakali. Because ever since that conversation with her mom, may kakaiba na raw siyang nararamdaman tuwing matutulog siya. Parang may weight sa likod niya. Parang may nakatingin sa kanya habang nakahiga siya. And hanggang ngayon, hindi niya alam kung imagination lang ba yun. Or kung dahil naaalala niya ulit yung dati niyang kalaro, naaalala rin siya nito. Kasi for years, akala ni Joe, childhood memory lang siya. Pero after that night with her mom, hindi na siya sigurado kung ano ba talaga yung nakipaglaro sa kanya noon. And now, feeling niya, bumalik na ulit yung babaeng kalaro niya dati.